Makukuha mo ang 10.2 million target mo gamit ang 10 secrets na ginagamit ng mga tunay na mayayaman. Itong massive treasure chest na puno ng pera ay ang literal na mathematical end goal para sa sino mang pagod na sa earn-to-spend cycle na pumapatay sa financial future ng mga Pinoy. Ngayong 2026, kailangan mong pumili kung sino ka sa dalawang character na ito. Si Joey, ang overworked hustler na kahit anong overtime ay laging simot ang ATM pagdating ng kinsenas dahil sa mga invisible lifestyle traps. O si Benji, ang silent systemizer na ang taning ginawa ay i-apply ang 1% habits para gawing wealth machine ang simpleng 25,000 monthly salary niya. Ang pagkakaiba nila ay hindi swerte o talino, kundi ang access sa 10 secrets na hihimayin natin sa video na ito gamit ang ating literal math. Kung handa ka nang iwanan ang cycle ni Joey at simulan ang roadmap ni Benji patungo sa 8 figures, pakinggan mo itong mabuti. Sabi nga sa isang comment, "Ate Karen, bakit ganon? Bakit kahit anong kayod ko ay parang laging kulang ang pera ko?" Para masagot ang tanong na yan, kailangan nating silipin ang bank account ni Joey at Benji. Sa simula ng kwentong ito, pareho silang kumikita ng eksaktong 25,000 pesos bawat buwan. Walang lamang si Benji, walang mana. Ang pinagkaiba lang nila ay ang mindset sa bawat sentimong hawak nila. Tignan natin ang take-home pay nila pagkatapos ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig deductions. Ang natitira sa kanila ay 22,600 pesos. Ang renta, kuryente at tubig nila ay 8,500 pesos. Ang pagkain ay 7,000 pesos. Ang transportation ay 3,000 pesos. Sa madaling salita, bawat isa sa kanila ay may natitirang 4,100 pesos bawat buwan. Dito nating sisimulan ang paghihiwalay ng landas ni Joey at Benji gamit ang ating listahan. Secret number 1. Assets first consumption. Si Joey ay pagod na sa commute, kaya ang unang ginawa niya nang magkaroon ng trabaho ay kumuha ng bagong smartphone. Ang halaga? 48,000 pesos. Dahil wala siyang ipon, kinuha niya ito sa installment na 0% interest sa loob ng 24 months. Ang monthly payment niya ay 2,000 pesos. Sa paningin ni Joey, ang galing niya dahil may magandang phone na siya sa halagang 2,000 pesos lang bawat buwan. Pero ang hindi nakikita ni Joey ay kinaltasan niya ang kanyang sarili ng halos 50% ng kanyang monthly savings. Ang natitira na lang sa disposable income ni Joey bawat buwan ay 2,100 pesos. Tignan natin si Benji. Gusto rin ni Benji ng bagong phone, pero ginamit niya ang asset first consumption. Sa unang 12 months, tiniis ni Benji ang lumang phone niya. Yung 4,100 pesos na savings niya, hindi niya ginalaw. Matapos ang isang taon, mayroon siyang 49,200 pesos na cash. Imbis na ipambili agad ng phone, inilagay ni Benji ang 45,000 pesos sa kanyang Pag-ibig MP2 account. Sa dividend rate na 7%, ang perang ito ay kumikita na ng dividends. Ang math ng mayayaman ay simple. Never buy a luxury using your salary. Joey is working for his phone, Benji is making his money work for his goals. Dahil sa desisyong ito, si Benji ay may cash reserve na lumalaki habang si Joey ay may utang na nagpapaliit sa kanyang mundo. Secret number 2. The good debt multiplier. Dahil simot ang budget ni Joey dahil sa smartphone installment, biglang nagka-emergency. Ang motor na ginagamit niya papunta sa opisina ay nasira. Kailangan niya ng 5,000 pesos para sa repair. Dahil wala siyang ipon, nangutang siya sa isang online lending app. Sa loob ng isang buwan, ang 5,000 pesos niya ay naging 6,200 pesos dahil sa interest at processing fees. Ito ang tinatawag nating bad debt. Si Joey ay nagtratrabaho para payamanin ang mga may-ari ng online lending apps. Si Benji naman ay nakaranas din ng problema sa computer na ginagamit niya. Pero dahil may savings, hindi niya kailangang mangutang sa mataas na interest. Pero dito papasok ang the good debt multiplier.
Nakita ni Benji na may opportunity para mag-sideline bilang isang freelance bookkeeper sa gabi, pero kailangan niya ng mas mabalus na laptop. Imbes na ubusin ng savings niya, kumuha si Benji ng small business loan na may low interest. Hiniram niya ang 30,000 pesos. Ang monthly payment niya ay 2,800 pesos. Ang math? Si Joey ay nangungutang para sa gastos na hindi nababawi. Si Benji ay nangungutang para sa asset na magpapasok ng pera. Dahil sa bagong laptop na yon, nakakuha si Benji ng side projects na nagbabayad sa kanya ng extra 10,000 pesos bawat buwan. Sa madaling salita, ang utang ni Benji ay binabayaran ng side hustle niya at may sobra pa siyang 7,200 pesos na profit. Ngayon, ang cash flow ni Benji ay tumaas na mula 25,000 pesos patungong 35,000 pesos, habang si Joey ay nananatiling baon sa utang at stress. Secret number 3. Cost per use calculator. Dito natin makikita kung bakit ang pagiging kuripot sa maling paraan ay nakakamahal sa long term. Si Joey ay bumili ng sapato sa bangketa na nagkakahalaga lang ng 500 pesos. Akala niya ay nakatipid siya dahil mura ito. Pero sa loob ng 2 months, sira na ang swelas dahil sa ulan at araw-araw na commute. Sa loob ng 1 taon, 6 times siyang kailangang bumili ng sapatos. Ang total na gastos niya sa 1 taon, 3,000 pesos. Tingnan natin ang cost per day math na ginagamit ng mga mayayaman. Ang sapatos ni Joey ay nagkakahalaga ng 8 pesos and 30 cents per day. Pero si Benji, gumastos siya ng 5,000 pesos para sa isang high-quality, branded na leather shoes. Marami ang magsasabing, ang mahal naman yan para sa isang simpleng empleyado. Pero ang sapatos ni Benji ay tumatagal ng 3 years o mahigit 1,000 days bago ito kailangan palitan. Ang math? Ang cost ni Benji ay 4 pesos and 50 cents per day lang. Nakatipid si Benji ng halos 50% sa long-term math kumpara kay Joey. Ang mga mayayaman ay hindi tumitingin sa presyo sa tag, tumitingin sila sa cost per use. Kung ang isang gamit ay gagamitin mo araw-araw, mas matalinong bumili ng quality kaysa sa paulit-ulit na pagbili ng basura na nauuwi rin sa mas malaking gastos. Sa unang 3 secrets pa lang, makikita mo na ang gap. Pareho silang nagsimula sa 25,000 pesos, pero dahil sa maling desisyon sa phone, utang at sapatos, si Joey ay may 0 savings at lumalaking utang. Habang si Benji ay may lumalaking side hustle, may cash sa bangko at mas mababang daily expenses. Ito ang simula ng roadmap patungo sa 10.2 million pesos. Pero, ang tunay na pasabog ay magsisimula sa secret number 4, kung saang hihimayin natin ang pinaka-dangerous na trap para sa bawat empleyado, ang lifestyle creep sa tuwing may salary increase. Ngayong naintindihan mo na ang basic leak sa bank account ni Joey, dumako na tayo sa kung paano pinalaki ni Benji ang lamang niya. Pagkalipas ng 1 taon, parehong nakakuha ng promotion at salary increase sina Joey at Benji. Mula 25,000 pesos, ang sweldo nila ay naging 28,000 pesos. May extra 3,000 pesos na pumasok sa bulsa nila bawat buwan. Dito natin makikita ang pinaka-crucial na secret ng mga mayayaman. Secret number 4. Ghosting the raise. Si Joey, nang makita ang extra 3,000 pesos sa payslip niya, ang unang naisip ay, deserve ko ito. Agad siyang nag-upgrade ng internet plan, mas madalas na ang pagkain sa labas, at kumuha ng bagong subscription sa streaming apps. Sa madaling salita, ang lifestyle ni Joey ay sumabay sa pagtaas ng sweldo niya. Ito ang tinatawag nating lifestyle creep. Sa math ni Joey, ang extra 3,000 pesos ay naging extra 3,000 pesos na gastos. Ang ending, 0 pa rin ang savings niya. Pero si Benji, ginamit niya ang ghosting the raise. Ning naging 28,000 pesos ang sweldo niya, umarte siya na parang hindi ito nangyari. Ang extra 3,000 pesos ay otomatiko niyang inilagay sa SSS Wisp Plus.
Dahil sa desisyong ito, ang investment fund ni Benji ay lumalaki nang hindi niya nararamdaman ang hirap ng pagtitipid. Binubura niya ang temptation bago pa ito kamarating sa kanyang wallet. Sa loob ng 1 year, ang ghosted raise ni Benji ay nagkakahalaga ng 36,000 pesos plus dividends. Samantalang si Joey, puro resibo ng Grab Food ang hawak. Secret number 5, ang cash flow first rule. Dito napapasok ang pagkakaiba ng saving sa investing. Si Joey, kung may matira man ng 500 pesos, inilalagay lang niya ito sa isang traditional bank savings account na may interest rate na halos 0.06% per year. Ang math, ang 10,000 pesos ni Joey ay kikita lang ng 6 pesos sa loob ng isang taon. Kulang pa pambili ng candy. Si Benji naman ay hindi naniniwala sa savings lang. Naniniwala siya sa cash flow. Ang priority niya ay ang mga assets na nagpapasok ng pera sa kanya bawat buwan o bawat quarter. Ginamit niya ang kanyang naipong pera para bumili ng REITs o real estate investment trusts at pumasok sa digital bank high-yield accounts na nagbabayad ng 6% interest daily. Ang goal ni Benji ay hindi lang basta lumaki ang balance sa bangko, kundi ang magkaroon ng income streams na hindi niya kailangang pagtrabahuan. Ang math ni Benji ay ganito: bawat 1,000 pesos na mailalagay niya sa cash flow asset ay isang sundalo na nagtatrabaho para sa kanya 24/7. Secret number 6, auditing the inner circle. May kasabihan tayo na you are the average of the 5 people you spend the most time with. Si Joey ay laging kasama ang mga office friends na ang hobby ay mag-check ng latest trends at magplano ng out-of-town trips tuwing weekend. Kapag lahat ng kasama mo ay gumagastos, mapipilitan kang gumastos para lang hindi ma-OP o out of place. Ito ang social cost ni Joey na umaabot ng 2,000 hanggang 4,000 pesos bawat buwan. Si Benji naman ay maingat sa kanyang inner circle. Ang mga kaibigan niya ay mga iponaryos din na nag-uusap tungkol sa side hustles, MP2 dividends at stock market. Sa halip na yayain siya sa mahal na bar, niyayaya siya sa mga webinars o free seminars tungkol sa business. Ang math? Sa circle ni Joey, bawat usapan ay may price tag. Sa circle ni Benji, bawat usapan ay may potential profit. Hindi pinutol ni Benji ang ugnayan sa mga kaibigan, pero nilimitahan niya ang oras sa mga taong ang taning ambag sa buhay niya ay ang bawasan ang kanyang savings. Secret number 7, strategic cheapness. Huwag mong ipagkakamali ang kuripot sa strategic cheapness. Si Joey ay cheap sa mga bagay na mahalaga, gaya ng health insurance o quality food, pero gastador sa mga bagay na hindi naman kailangan. Si Benji ay ang kabaliktaran. Siya ang milyonaryong gumagamit pa rin ng vouchers, naghihintay ng 12.12 sales para sa mga essentials at hindi nahihiyang magbaon ng pagkain sa opisina kahit alam ng lahat na malaki ang kinikita niya. Ginamit ni Benji ang strategic cheapness para i-maximize ang tax-free investment vehicles. Alam niya na ang bawat piso na hindi kinukuha ng tax o unnecessary fees ay piso na direktang pumupunta sa kanyang 10.2 million peso goal. Sa loob ng 3 years na pagsunod sa secrets na ito, ang bank account ni Benji ay hindi na lang basta savings. Ito ay naging isang business engine. Samantalang si Joey, after 3 years, ang sweldo niya ay 30,000 pesos na, pero ang utang niya ay lumaki rin dahil kumuha siya ng car loan para level up daw ang image niya. Dito natin makikita ang malaking trahedya. Si Joey ay nagtatrabaho para sa bangko at para sa kumpanya ng kotse. Si Benji ay nagtatrabaho para sa kanyang sarili. Ngayon, handa ka na bang makita ang "edi wow" moment? Sa susunod na section, ipapakita ko sa iyo ang literal math kung paano ang maliliit na desisyon ito ni Benji ay mag-e-explode patungong 10.2 million pesos sa loob ng 16 years. Ipapakita natin ang year-by-year compounding table na magpapatunay na hindi kailangan ng magic, kundi tamang system lang. Nakikita mo ba si Benji sa ating canvas? Relax lang siya at nakangiti habang si Joey ay mukhang tatanda na sa kakahabol sa bills niya.
Ito na ang katotohanan na ayaw ipaalam sa'yo ng mga credit card companies. Dito na tayo sa huling 3 secrets na naging mitya para sumabog ang wealth ni Benji patungong 10.2 million pesos. Habang si Joey ay pagod na sa cycle ng utang, si Benji ay nagsiset up na ng kanyang endgame. Secret number 8, the peace of mind shield. Si Joey, kapag may nakitang extra 5,000 pesos sa bangko, ang iniisip niya ay panggastos. Pero si Benji, bago siya nag-invest sa kahit ano, binuo muna niya ang kanyang emergency fund. Para kay Benji, hindi lang ito savings. Ito ay isang shield. Sa math ng mga mayayaman, ang pagkakaroon ng 6 months worth of expenses ay nagbibigay sa iyo ng leverage. Noong nagkaroon ng layoff sa kumpanya nila, si Joey ay takot na takot dahil 1 month lang na walang sweldo ay gutom na siya. Pero si Benji ay relax lang dahil meron siyang 120,000 pesos na nakapark sa isang safe liquid account. Meron siyang peace of mind na mag-isip ng susunod na move. Ang math, ang peace of mind ni Benji ay nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng better financial decisions, habang si Joey ay gumagawa ng desperate decisions na lalong nagpapamahal sa buhay niya. Secret number 9, income stream isolation. Ito ang secret na nagpabilis sa laro ni Benji. Si Joey, ang lahat ng pera niya ay nasa iisang payroll account lang. Kapag swipe siya ng swipe ng card, hindi niya alam kung pambayad na ba iyon ng kuryente o pangluho. Pero si Benji gumamit ng iba't ibang digital banks para sa specific buckets ng pera niya. May account siya sa C-Bank para sa daily interest ng kanyang emergency fund. May Maya Vault siya para sa kanyang future travel goals. At ang pinaka-importante, mayroon siyang Pag-ibig MP2 para sa kanyang long-term wealth. Ang math ni Benji, isolated ang bawat piso niya. Hindi pwedeng gastusin ng para sa investment dahil nasa ibang bucket ito. Ito ang system na nag-o-automate ng yaman niya 24/7. Secret number 10, the 24-hour cooling rule. Ito ang pinakasimpleng secret, pero ito ang pinakamahirap gawin. Tuwing may payday sale, si Joey ay biktima ng add to cart culture. Ang emosyon niya ang nagpapatakbo ng pera niya. Pero si Benji, sinusunod ang 24-hour cooling rule. Kapag may gusto siyang bilhin na hindi naman kailangan, pinalilipas muna niya ang isang gabi. Sa math ng behavioral economics, ang dopamine hit ng pagbili ay nawawala matapos ang 24 hours. Dahil dito, si Benji ay nakakasave ng halos 2,500 pesos bawat buwan mula sa mga bagay na akala niya ay gusto niya, pero hindi naman pala. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat ng secrets na ito para makita ang Eddie Wow moment. Dahil sa pagtitipid, pagsa-sideline, at pag-iwas sa lifestyle creep, si Benji ay nakaka-invest ng 30,000 pesos bawat buwan. Marami ang magsasabi na imposible yan sa 25,000 pesos na sweldo. Pero tandaan mo ang ginawa ni Benji. Ginamit niya ang The Good Debt Multiplier at Income Stream Isolation para kumuha ng side hustles na nagbibigay sa kanya ng extra income. Sa total na 30,000 pesos monthly investment sa isang fund na may 7% annual return gaya ng MP2, tingnan natin ang literal math. Sa year 1, ang 360,000 pesos na principal ni Benji ay naging 372,000 pesos dahil sa dividends. Sa year 5, ang balance niya ay lumaki na sa 2,145,000 pesos. Dito na nagugulat si Joey dahil sa loob lang ng 5 taon, milyonaryo na si Benji, habang si Joey ay nagbabayad pa rin ng car loan. Ituloy natin ang math. Sa year 10, ang compound interest ay lalong bumibilis. Ang account ni Benji ay nasa 5,221,000 pesos na. Sa year 15, aabot na ito sa 9,418,000 pesos. At pagdating ng year 16, ang total balance ni Benji ay 10,422,000 pesos. 10 milyong piso. Yan ang power ng pag-apply ng 10 secrets ng mga mayayaman.
Si Joey, after 16 years, ay pagod pa rin sa trabaho at umaasa sa retirement pay na baka hindi pa sapat. Pero si Benji, siya na ang boss ng sarili niyang buhay dahil ang pera niya ang nagtatrabaho para sa kanya. Nakikita mo ba ang treasure chest sa ating canvas? Hindi yan swerte. Yan ay resulta ng 16 na taon ng disiplina at tamang math. Handa ka na bang gawin ang roadmap ni Benji? Kaya Kaipunayo, ano ang dapat mong gawin ngayon para masimulan ang roadmap mo? Huwag mong subukang gawin ang 10 secrets ng sabay-sabay dahil baka mabigla ka. Magsimula ka sa pinakasimple. Step 1, i-audit mo ang leaks mo. Tignan mo ang bank account mo at hanapin ang secret number 3, ang cost per use calculator. Itapon mo ang ugali na bili ng mura na madali namang masira. Step 2, i-apply ang 24-hour cooling rule. Sa susunod na kinsenas, huwag ka munang mag-check out sa shopping apps mo. Step 3, i-isolate ang income streams mo. Mag-open ka ng digital bank account today at doon mo ilagay ang unang 500 pesos mo para sa iyong investment fund. Tandaan mo, ang 10.2 million ni Benji ay hindi nagsimula sa isang malaking swerte. Nagsimula ito ng isang tamang desisyon na paulit-ulit niyang ginawa bawat buwan. Habang si Joey ay naghihintay pa rin ng himala, si Benji ay gumagawa na ng sarili niyang math. Ang yaman ay hindi aksidente. Ito ay isang choice na ginagawa mo bawat kinsenas. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ito sa isang kaibigan na kailangang marinig ang katotohanan ito. Mag-comment ka sa ibaba ng I am a systemizer kung handa ka na ring simulan ang roadmap mo patungo sa target na 8 figures. Para sa mga susunod nating literal math explainers, siguraduhing nakasubscribe ka sa Iponaryo Channel. Hanggang sa muli, ako ang inyong Ate Karen at tandaan, ang taong may plano, laging may panalo.